Ayan. Ganito ako mag-train ng ubas ko. Ito, rootstock ko, Brazilian hybrid. Dinugtungan ko ng Libya. Ito na, Libya na to. Ayan. Tapos, isang arm lang. Ayan, tignan nyo. Isang arm lang. Pero, isa't kalahating metro. Ayan. Mas maganda kasi ito pagka isang arm lang. Mas mabilis sumaba yung mga fruiting cane. Mga 6 months lang. Pwede na siyang pabungain. 6 months. Hanggang nung nadugtungan, magbibilan ng 6 months, magbubuga na to. Ayan o. Ang pinatuloy kong fruiting cane. Nagtanggal ako dito kasi nandito sa baba eh. Pero nung paabot na sa balag, doon na, hindi na ako nagputol. Pinatuloy ko na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sa dulo. Pero tatanggalin ko to pagka magpupruning ako. Ito lang hanggang dito. Tatanggalin ko to. Ayan. Di ba maganda? Yung sa mga nahihirapan magpa-tubo ng fruiting cane pag nagtatalbos, ganito gawin nyo, isang arm lang muna. Ayan. Tsaka na kayo magdagdag pagka talagang napapabungan nyo na. Kasi yon, kahit magdagdag ka na ng 2 fruiting arms ulit, hindi na siya mahihirapan kasi ano ba tawag doon? Talagang madami na siyang ugat. Kaya na niyang supplyan yung fruiting arm mo na 3. Pero sa ngayon kasi bata pa tong rootstock. Nasa 6 months tong rootstock. Rootstock, eto. Kadudugtong ko lang mga 3 months. Ayan, di ba? Para kung isang arm lang, mabilis kayo makakapagpabunga. Ayan, di ba? Yun ang gawin nyo pagka nahihirapan kayong magpahaba ng fruiting cane. Isang arm lang muna. Tsaka na kayo magdagdag pagka okay na yung vine nyo. Para hindi siya mahirapan. Kasi pagka pinatuloy nyo 3 agad, mahirapan yung ubas. Kahit maganda yung tubo niya, kung 3 arms na yung susuplayan, naku, mahihirapan siya. Kaya maganda sa una, isang arm lang muna. Di ba? Ayan, kung nagigets nyo yung ibig ko sabihin. Advice lang. Ito rin. Rootstock, Brazilian hybrid, nagdugtong ng Everest. Isang arm lang din. Ayan. Kaya lang, dito banda, hindi tumubo yung mga fruiting cane. Dito na sa may sumunod na dito na yung tumubo ng fruiting cane. Pero maganda. Ayan, meron na. Di ba? Tapos, eto, fruiting cane yan. Fruiting cane niya yan. Eto. Ayan, eto, fruiting cane niya. Ayan, fruiting cane. Tapos, eto. Di ba? Maganda pagka ano lang, isang arm lang talaga. Lumalabas lahat yung yung side shoot niya na magiging fruiting cane. Kaya maganda ang gawin isang arm lang talaga sa umpisa. Tsaka na magdagdag pagka okay na yung vine nyo. Pagka kaya ng supplyan yung 3 arms o 2 arms. Ayan. Kagaya na itong shine muscat ko. 3 arms ang pinatuloy ko. Halos kaedad din nung si Libya na naidugtong. Ito 3 arms. Tignan nyo, wala siyang fruiting cane na lumabas. Ayan o. Payat. Isang arm. Tapos, yan. Wala siyang fruiting cane o.
Tapos eto, oh, wala siyang fruiting cane. Dahil sa mabagal ang tubo ng fruiting cane, pinagtatanggal ko na. Kaya ang mangyayari ngayon dito pagka magpo-pruning na ako, cane pruning na. Hindi na siya spur pruning. Cane pruning na, mga bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang dito na lang. Puputol na. Pagka magpo-pruning na, puputulin ko na dito. Tanggal na yan. Ayan. Pero mukhang okay naman. Kasi yung buds talagang bumubukol na. Oh. Kumbaga parang buntis na siya. Diba? Cane pruning nang gagawin ko dito. Pero sa tingin ko, kailangan kong gumamit ng, ano ba dun? Dormex. Dormex ba yun? Pero problema ko kung saan ako bibili ng ganun. Diba? Wala siyang fruiting cane. Ito fruiting cane, payat naman. Kaya tinanggal ko na lang. Ang gagawin ko na lang, magke-cane pruning na lang ako. Pero mukhang maganda yung mga buds eh. Ito sasabay ko na sa sa May, first week ng May. Ipopruning ko na to. Kung sakali hindi magbulaklak, at least lalabas na lahat ng ng fruiting cane. Next season na ako magpapabunga. Shine Muscat. Ito ano lang to 3 months lang to simula na idugtong. Ang bilis sumaba ni Shine Muscat. Kaso mahina siya magbigay ng fruiting cane. Kaya etong 3 arm na to, magiging fruiting cane na tong arm niya. Sa susunod, arm na siya, tapos yung mga lumabas na shoot, yun na yung magiging fruiting cane. Yan. Baka nagigets nyo ba? Sige, hanggang doon na lang. Ay, oo nga pala. Ito, ano na to sayon ng Shine Muscat. Kukunin ko to pagka magpo-pruning na ako. At may dudugtungan akong isang hilera ng rootstock. Dudugtong ko sa Brazilian Hybrid. Baka napapansin nyo, puro na lang Brazilian Hybrid. Para sa akin kasi maganda yung Brazilian Hybrid eh. Mas madami magbigay ng bunga. Yan lang. Ito, rootstock naman nito, katauba. Dugtong dito. Ayan. Tapos yung dinugtong Shine Muscat. Tignan nyo, isang arm. Pero wala talaga lumabas na na fruiting cane, yung side shoot. Merong lumabas pero payat, kaya tinatanggal ko. Diyan. Ayan. Kaya ang isang arm lang din siya. Mga 1.5 metro din. Ayan, tignan nyo. Diba? Wala siyang payat yung lumalabas na side shot, yung magiging fruiting cane, kaya tinatanggal ko. Kaya mangyayari dito, tanggal lahat ng fruiting cane at bibili na lang siguro ko ng Dormex para ma-experience ko din kung paano gamitin yon, para sakali lumabas lahat yung yung mga buds na yan, magiging fruiting cane niya sa susunod. Ayan. Ito siyang muscat, ganito talaga tong bakit kaya? Sabay-sabay lang naman sila ni Libya. Bale, marami din to 10 rootstock yata ang dinugtong ko. Mga 3 months na din to. Ayan. Ganito ba talaga si Shine Muscat? Shine Muscat, diba? Hindi na ako nag-i-spray kasi ipupruning naman na to after 3 weeks. Ano kaya to? Japanese beetle? Pero wala namang pinagkainan sa dahon. Hindi siguro to nakakasama sa
sa halaman. Hindi naman siguro nangangain ng dahon. Ano sa tingin nyo? Sige, yun lang.